Magandang tanghali sa lahat. Ngayon ay ating ikalimang linggong talakayan para sa ikalawang markahan sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapahalaga, ikasampung baitang. Bago natin sisimulan ang ating paksa ay babasahin ko muna sa inyo ang mga sumusunod na layunin. Unang layunin, natutukoy ang mga kilos at pasyang ginagawa na umaayon sa bawat yugto ng makataong kilos. Ikalawa, napahalagahan ang mga aral na matutuhan o makukuha sa paksang tinalakay. Pangatlo, nakabubuo ng plano upang maitama ang mga kilos at pasya. Ikaapat, na ipaliliwanag ang bawat yugto ng makataong kilos at pasya. Panglima, nabibigyang halaga ang mga yugto ng makataong kilos. At ang huli, nakapaghahambing sa mabuti o masama na makataong kilos o pasya. Ang ating paksa para sa linggong ito ay ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan, gintong aral at pagpapahalaga. Panimula, natatandaan mo ba ang kahulugan ng mga katangian ng isang mabuting kilos? Bilang pagbabalik-tanaw, naunawaan mo sa Module 5 at 6 na itinuturing na mabuti ang isang makataong kilos kung ginagamit ang isip upang makabuo ng mabuting layunin at ang kilos loob upang isagawa ito sa mabuting pamamaraan. Likas na sa tao na naisin at gawin ang isang bagay na magbibigay ng kaligayahan sa kanya. Ngunit, naitanong mo ba sa iyong sarili kung tama bang gamitin ang kaligayahan bilang layunin sa pagsasagawa ng kilos? Halimbawa, may isang mag-aaral na mahilig manakit, mangopya at manguha ng mga mahalagang bagay sa kanyang mga kaklase. Para sa kanya, mabuti ang gawain iyon dahil hatid ng mga ito ay kakaibang kasiyahan sa kanyang sarili na kanyang tanging layunin. Ngunit paano naman ang mga kaklaseng apektado ng kanyang kilos? Pinatutunayan nito na hindi sapat ang layunin sa paghuhusga ng mabuti ang isang kilos. Sa kabilang banda, itinuturing ding batayan ng paghusga ng kabutihan o kasamaan ng isang kilos ang bunga o kahihinatnan nito. Naririto ang ilang halimbawa. Isang bata ang nahuli sa akto ng shoplifting sa isang tindahan. Ginawa niya ito dahil malubha ang karamdaman ng kanyang ina. Naisip niya na mabuting paraan ang pagnanakaw sa tindahan upang makabili ng gamot at malunasan ang sakit ng mahal sa buhay. Ayon sa kanya, hindi na mahalaga kung masama ang paraan basta gumaling ang ina. Pag-uusapan naman natin ang isang gawi na madalas makita sa paaralan, ang pangungopya. Mula sa mga pagsusulit hanggang sa pang-araw-araw na takdang aralin, hindi makaiwas ang ilang mag-aaral na gawin ito. Bakit nga ba? Naghahatid ng mabuting bunga o kahinatnan ang pangungopya. Maaaring matugunan nito ang pangangailangang pumasa ang isang mag-aaral, bukod sa maaaring makakuha rin na siya ng mataas na marka. Ngunit hindi maituturing kailanman na mabuting gawain ang mangopya. Hindi sapat na batayan ang bunga o kahinatnan sa paghuhusga ng kabutihan o kasamaan ng kilos. Ang bunga ay maaring hindi rin agarang makikita, lalo na kung mas mahaba ang oras at proseso ng paggawa ng isang kilos. Tulad ng halimbawa sa itaas, ang pangungopya ay hindi palaging naghahatid ng magandang resulta. Sa pagkakataong ito, hindi malinaw na batayan sa paghusga ng mabuti o masama ang bunga ng isang gawain o kilos. Ang katulad ng sitwasyon sa itaas ang nagbibigay ng dahilan sa ilang tao na sumunod na lamang sa nakasanayan o binuong kultura ng nakararami. Sa kabila ng katotohanang likas sa tao ang kabutihan at nakaukit sa kanyang puso ang likas na batas moral,
marami pa rin ang mas isinaalang-alang ang pansariling kapakanan kaysa sa kabutihang panlahat. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang kautosang walang pasubali o sa Ingles ay categorical imperative. Gawin mo ang iyong tungkulin alang-alang sa tungkulin. Ito ay pananaw na itinaguyod ni Immanuel Kant, isang Alemang pilosopo na naglalayong ipakita ang tunay na batayan ng mabuting kilos. Ayon sa kanya, anumang gawain na taliwalas ay itinuturing na masama. Binibigyang diin ng pananaw na ito ang pagganap sa tungkulin, isang hamon sa nakakarami na tumugunan ito. Ipinaliwanag ni Kant sa kautosang walang pasubali o categorical imperative, isang kautusan na walang kondisyon. Ang mismong tungkulin ay ang kondisyon. Ang kautosang walang pasubali o categorical imperative ay ang pagkilos sa ngalan ng tungkulin. Ginagawa ng isang tao ang mabuti dahil ito ang nararapat at hindi dahil sa kasiyahan na gawin ito. Bilang batayan sa pagkamabuti o pagkamasama ng isang kilos, inuobliga ng kautosang walang pasubali na gawin ang tungkulin sa ngalan ng tungkulin. Ngunit hindi agad maituturing na mabuti o masama ang isang kilos. Nakabatay ito sa dahilan kung bakit niya ito ginagawa o gagawin. May mga kilos ng tao na dahil sa kanyang hilig, inklinasyon, at hindi dahil ito ay isang tungkulin o duty. Isang halimbawa ang paghinga ng tao o breathing. Bagamat sa paghinga, tinutupad natin ang tungkuling mabuhay, wala naman itong katangiang moral dahil hilig o likas na sa tao ang huminga. Subalit hindi likas o hilig ng isang tao ang pigilin ang paghinga sa maaring maging sanhi ng kamatayan. Kahit pa naharap siya sa isang mahirap na pagsubok, malinaw na siya ay kumikilos batay sa kanyang tungkuling mabuhay. Ang pagganap sa tungkulin ay ginagawa dahil sa ito'y tungkulin na siyang itinuturing na mabuting kilos. Sa pagkakataong ito, gamitin nating halimbawa ang pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Maaring sabihin na hilig lamang ng isang mayaman na magbibigay ng limos sa isang mahirap. Sa kabilang banda, kung nagbibigay ng tulong ang isang pulubi sa tao na alam niyang hindi pa kumakain ay mahinang-mahina na, may tuturing na mabuti ang kilos dahil tawag ito sa tungkulin at hindi dahil hilig ito ng pulubi. Narito ang mga balangkas ng kautosang walang pasubali ni Immanuel Kant. Una, sinasabi nito na dapat kumilos ang tao sa paraan na maaari niyang gawing pangkalahatang batas ang paninindigan. Sa bawat sitwasyon na humihingi ng tugon sa pamamagitan ng mabuting kilos, kinakailangang tayahin ang dahilan ng pagkilos. Ang dahilang ito ang ituturing na paninindigan. Tinataya ito sa dalawang paraan. Una, ang maisapang kalahatan o sa English ay universality. Ikalawa naman, kung maaring gawin sa sarili ang gagawin sa iba o reversibility. Ang paninindigan ay ang dahilan ng pagkilos ng tao sa isang sitwasyon. Ayon kay Kant, anuman ang sitwasyon, kailangan mong bumuo ng isang paninindigan bilang tugon mo sa sitwasyon, ngunit kinakailangang paninindigan ito ay maaring gawing pangkalahatan, paninindigan at maaring maging paninindigan ng iba sakaling maharap sa parehong sitwasyon. Ang binibigyang diin dito ay ang mismong dahilan ng kilos, kung magiging angkop ba ito sa lahat ng tao at sa mga kaparehong sitwasyon. Pasubali tungkol sa pagkilos ng tao. Inaasahan na dapat mangibabaw ang paggalang sa bawat isa.
pagtrato ayon sa kanilang pagkatao bilang taong may dignidad, hindi lamang bilang isang kasangkapan kundi bilang isang layunin mismo. At dito nagtatapos ang ating paksa para sa linggong ito. So kung mayroon kayong mga katanungan ay maaari kayong magtanong sa akin o magbigay ka ng mensahe sa akin kung ano ang hindi ninyo naintindihan sa ating paksa. So maraming salamat sa pakikinig at naway marami kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon sa kalimang linggo ng ating talakayan para sa ating asignaturang edukasyon sa pagpapahalaga.